Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Magandang buhay mga ka-blessings. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga misconception o maling akala tungkol sa mga 4Ps beneficiaries. Dahil marami po kaming nababasa o naririnig na hindi maganda tungkol sa mga 4Ps beneficiaries. Para bigyan ng linaw ang mga chismis o haka-hakang ito, halina at ating alamin. Misconception number 1. Ginagawang tamad ang 4Ps beneficiaries, walang mga trabaho, umaasa lang sa binibigay ng gobyerno. Fact number 1. Hindi po sila mga tamad, dahil may kanya-kanya po silang hanap buhay at trabaho o ibang pinagkakakitaan sa buhay. Sa katunayan, isa po sila sa pinakamasisipag na miyembro ng ating lipunan. Karamihan po sa kanila ay mga manggagawa, mangingisda, at magsasaka, na malaki ang kontribusyon sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Fact number 2. Every 2 months po ang payout nila. Paano po sila mabubuhay kung totoo na umaasa lamang sila sa 4Ps? Kung every 2 months lang sila nakakatanggap ng pera. Magkano ba ang nakukuha nila every 2 months? Depende po ito, kung ilan ang anak na minomonitor, maximum of 3 lang po, ang batang minomonitor per household. Ang mga mag-aaral na nasa daycare o elementary ay nakakakuha ng 300 kada buwan. Ang mag-aaral na nasa junior high school ay nakakakuha ng 500 kada buwan. Ang mag-aaral na nasa senior high school ay nakakakuha ng 700 kada buwan. Meron din natatanggap na 500 sa pag-attend ng FBS, at rice subsidy na 600 pesos ang benepisyaryo kada buwan. Para hindi kayo malito, halimbawa, si Nanay Esther ay may 3 anak, lahat sila ay monitored ng 4Ps. 2 junior high school at 1 elementary. Ganito ang computation. Sa 2 junior high school ay may 2,000 pesos sa 2 buwan. Ang 1 elementary ay may 600 pesos sa 2 buwan. Sa FBS, ay may 1,000 sa 2 buwan. At sa rice subsidy ay may 1,200 pesos ng 2 buwan. Sa kabuuan mayroong 4,800 pesos po, ang natatanggap ni Ginang Esther pagkatapos ng 2 buwan. Sa 4,800 pesos po na yan, sa tingin nyo po ba, kaya ng halaga na yan bumuhay ng pamilya sa loob ng 2 buwan? Fact number 3. May mga kondisyon po ang programa na kailangan nilang sundin. Tama po, may conditions po ang programa, hindi lang po sila basta tanggap lang ng tanggap. Para mas malinaw, ano ba ang mga kondisyon ng 4Ps? Una, dapat nilang pag-aralin ang kanilang mga anak, kung saan hindi dapat bababa sa 85% ang attendance rate, ang dapat makuha ng mga bata sa school. Pangalawa, dapat sila ay uma-attend ng monthly family development session, kung saan sila ay tinuturuan sa kanilang responsibilidad bilang magulang, upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak at ng kanilang buong pamilya. Pangatlo, ang mga batang nasa 0 hanggang 5 years old ay kailangang magpa-check up at magpabakuna. Kung may hindi po sila magagawa sa mga kondisyon na yan, mababawasan po ang makukuha nilang cash grants. Lahat po ng nakukuha nila ay intended para sa pag-aaral ng mga bata, at para sa kalusugan nila. In short, kung hindi po nag-aaral ang mga anak nila, ay halos wala rin po silang makukuha.
Ang target po ng programa ay maputol na ang intergenerational cycle of poverty sa pamamagitan ng pagtulong sa mga magulang na paaralin ang kanilang mga anak. Dahil naniniwala ang DSWD na ang edukasyon ang susi sa kahirapan. Sa katunayan, marami na po ang napagtapos ng programa, at naging successful na sa buhay. Misconception number 2. Hindi nagbabayad ng tax ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Fact. Lahat po tayong Pilipino ay nagbabayad ng tax, mahirap man o mayaman, may trabaho man o wala, nag-aaral man o hindi, wala pong exemption, dahil nasa batas po ito, obligasyon ng lahat na magbayad ng buwis. Lahat ng binibili natin sa supermarket, at kahit sa fast food chain, ay mayroong value-added tax na tinatawag. Maging ang kuryente na ating kinukonsumo ay may value-added tax. Malaki din po ang ipinapataw na excise tax, sa mga alak, sigarilyo, at gasolina o petrolyo na kadalasang ginagamit. Gaya din natin, nagbabayad din po sila ng amilyar o buwis sa lupa, taon-taon. Lahat po tayo ay nagbabayad ng tax, hindi lang po kayo. Dahil tungkulin natin ito bilang isang mamamayang Pilipino. Misconception number 3. Mga malapit sa banga ang mga napipili, kasi kamag-anak ng kung sino-sinong Poncio Pilato. Fact. Mayroon pong National Housing Targeting System na tinatawag, kung saan sila po ang nag-a-assess sa mga pamilyang mahihirap. Sila po ay nagbabahay-bahay, upang makita mismo ang kalagayan at sitwasyon ng ating mga kababayan. Sila din po ay galing sa National Office, kaya imposible po na magkaroon ng bias. Misconception number 4. Puro mayayaman na raw ang 4Ps beneficiaries. Fact. Hindi pa po sila mayaman, pero marami na po ang umaasenso na beneficiaries, dahil din po sa programa, na pagtapos nila ang kanilang mga anak, na ngayon ay tumutulong na sa kanila. Meron din pong programa ang DSWD na Sustainable Livelihood Program o SLP, na nagbibigay ng pangpuhunan sa mga nangangailangan katulad ng mga 4Ps. Sila rin po ay nakapag-aral sa TESDA, tulad ng baking, welding, caregiver, at kung ano-ano pang short courses na offered ng TESDA, at ginamit nila ito sa pagpatayo ng kanilang maliit na negosyo o hanap buhay. Kaya po ang iba talaga sa kanila ay umaasenso na, gradually. Dahil sila po ay masisipag. At hindi po sila mga tamad katulad ng impression ng iba sa inyo. Tanong, bakit hindi pa sila tanggalin sa programa? Simple lang po ang sagot, may proseso po kaming sinusunod. Hanggat may nag-aaral pa po silang anak, na mino-monitor ay patuloy pa rin po sila sa programa. Not unless kung sila ay mag-waive, o for transitioning na sila. Ngunit hindi po namin, itinatanggi na mayroong mga pasaway na mga benepisyaryo. Ang mga nagsusugal, nagsasanla ng ATM, at kung ano-ano pang pinagbabawal, ay well-sanctioned din po, na idinadaan namin sa tamang proseso. Sana po ay naliwanagan kayo, at huwag na po sana kayong manghamak ng kahit sinong tao. Dahil tayong lahat ay mga Pilipino, paaralin po sana natin lagi ang kabutihan, sa ating isip at puso, dahil iyan po ang magtuturo sa atin ng pagkakaisa, tungo sa ating pag-unlad.
Hopefully you got some value out of this. If you did, please let us know in the comment section below. Thanks as always for watching our video. There will always be next lessons to come in the next one. God bless you.